Yun unang bike build ba yan dito? Oo. Ito ba una? Madugo-dugong ano to. Kasi yung may-ari, nagmamadali talaga, di matulog eh. Sarado po eh. Oo, ang gusto niya daw, basta ang mahalaga, maiuwi, masakyan man lang, kahit di nga daw mapidal. Pagbibigyan natin, ganyan kasi tayo eh, pinagbibigyan natin request sa customer. Sarado pa yung shop eh. Ano nyo nga nag-ano pa tayo, Kobe Tagalog pa. Kobe na nga, tinagalog pa. Yun, maraos muna natin tong build na to. May kwenta ba yung sealant na yan? Oo, meron naman. Ano lang yan, ampaw. Mga 1 buwan, afternoon, palit na. Baka naman hindi nakakasil. Nakakasil ba yan? Nakakasil yan. Mabigat nga lang. Ay, gagi. Ang dami kong nahalagay. Gano'ng karami lang ba? Dapat mga gaganto lang eh. Kung MTV. Ay, sure ball na yan. Hindi mapapalat. At least, magbalasubas man ang may-ari nito mamaya. Walang magiging problema. Ito ang basehan ko talaga ng Yun may shop na talaga eh. Palapatin muna natin. Yan. Okay na ba yun? Oo, dapat na yan. Ganun lang kadali. Tapos testingin mo yung pabomba. Tsaka kung anong mas mabilis. Tapos bobombahin na eh. Ayoko. Kaya nga tayo nagpumilit makabili ng compressor eh. Di ba yun yung yung pag magtutuyo ka ng mga hinugasan mo. Oo. Ayun din na. Pero maganda dito, quick release na kasi attachment na ito eh. Gagamitin natin ang ating Park Tool Tagalog. ibang blue yan. Kaso pa to, pang shader lang muna. Gagawa ko na parang maging presta to sa susunod. Pero, nag-adapter na muna tayo ngayon. Basta gumagana. Di alam nung customer na yun. Dyan, para sa PSI. Oo, para masukat. Although hindi ako 100% magre-rely dito. Pero pwede na siyang basehan, di ba? Hindi nga gumagalaw pa yung Sige pala yun eh. May singaw. Bagay, ang alam ko talaga, pag ginamitan ng adapter na Presta. Naapektuhan pa yung hindi talaga siya yung as in nagre-reading. So, dapat rekta talaga to na Presta. Kaya may tayo pa nga Nakakabwisit yung customer natin. Naman yan. Pero tinatanggap natin yan dito. Di ba yung maarte? Wala, hindi tayo maselan dito. Bwisit yung customer. May tayo pa eh. Hindi mo lang nilinis eh. Anong tire yan? Chaoyang GP na 700 by 38C. Pero malobo eh. Nagmumukha siyang 40. 40 Hindi pa nga ganun kalaparan tong rims ng customer natin eh. Pero tubeless ready ba yan? Oh yes, tubeless ready na to. So may dalawang iteration nito yung hindi tubeless ready. Yung nasa 500 lang ata ang isa. Tapos yung tubeless ready, nasa 1,000 lang ang isa. So mura pa rin para sa choices mo ng gravel tires. Parang pass rolling Pass rolling siya talaga. Tsaka siya, maganda yung compound. Hindi siya malagkit. Tapos may enough kapit rin pa rin naman siya sa trail. Hingi ba tayo kay Nardo? Pwede naman, Kuya Nards. Baka naman. Madami daw siyang ganyan eh. Pa-arbor. Kaysa maluma sa kanila, Oo. Pero nga nung nakaraan, sa tropa din, sayang. 700 by 40C na gulong, naluma. Nung ilalagay na namin, bumuka ang mga nandiyan. Sayang. Dami ko pa namang gulong sa bahay na luma. May kulawot pa. Dating sealant. May namuulang ng konti. Yung customer natin na to, laking abala eh. Madali yan eh. Excited kasi. Mabubuhay kaya to pag uwi. Yung wheelset na yan? Ano yung wheelset na yan? Bale, Cruiser na CX 1800. Yun, isa sa pinaka best bang for the buck na wheelset na pwede nyo makuha na pang gravel and CX na. Pwede rin sa road. Buo na kasi. Buo na. Straight pull, tapos... ilang lang ba yun? Ilang spokes? 28 lang. 28. Tapos, ang gusto ko dyan, yung engagement ng hub. Ba? Ilan nga pala engagement? 120 points of engagement. Ang taas. Mamaya, maririnig nyo yan. Sige. Sound check natin mamaya. Tapos, yung hub spacing niya, na kaagad sa gravel. Yes. Dito. Ginawa talaga siya para sa true axle. Di ko lang sure kung may no-offer si Cruiser na kaagad dito kasi bago-bago pa eh. Na hub lang. Hindi, yung converter para maging QR. Di ko lang sure. Pero, bago-bago pa siya eh. Naimin ko yung yung 12 by 100. Kasi, di ba common? 15 by 100 sa unahan. Oo. So, kung magbubuo din kayo ng ganito, Joke Breaker Relish. Dapat 15 by 100 yung... Hindi, 12 by 100 12 by yung axle niya. dito. 12 yung taba. Dito. So, kung para dito. Ito, sakto na to. So, kung magbubuo kayo nito, kailangan nyo ng wheelset.
pwede nyo ma-consider itong Cruiser CX-1800. Yung 1800, ano ibig sabihin? 1,800 grams yung buong wheelset, front and rear. Parang dinisis ba? Oo. Kung ano yung weight nila, yun yung dinidisplay. Dat pala nakasuksok lang ng mabuti para may reading na lumabas. Pero gumagana, may pakinabang yung pressure gauge mo. Oo. Pero ito naman kasi, Presta nga siya na ginamitan ng adapter. So, mas okay talaga yung rekta na Presta na. So, anuhin ko yan. Mo-modify ko pa siya. Seated na yan. Seated na yan. Hindi mo na ginamitan ng Wala nang mga magic. Pero sa bagay, naka-ano naman kasi, tayo, compressor. Baka magalit yung customer mo yan. Bakit ginamitan ng compressor? Masyado daw bang madali? Hindi mo pinaputok. Wala talagang tunog tong wheelset na to eh. Kasi nung ginawan ko siya dati, nag-aabang din siya ng putok, walang pumutok. Madali siyang lumapat tong anong to, pero medyo mabilis ding matanggal. Pero siguro, combination ng rims and tires. Pero okay naman kasi nag-hold naman talaga siya. So, yung si customer, ito talagang pinabaklas lang na yung bike. Gusto lang talagang malipat. So, tumatanggap tayo ng gano'n, yung mga lipat pyesa dito. Mga lipat-lipat, part swap, yun, walang problema yun. Mabilis nga lang din yan pag ito, pagkapalit ko nito. So, ikakabit ko muna to para maitindig muna natin. Akala ko yun yung stem na gagamitin ng customer. Parang sabi niya, mas okay yung hugis nitong MOB Sprint ang ganda nitong MOB na stem, Parang mas maganda daw ang hubog kesa dun sa Roadnado. Kaya ito muna ikakabit natin. Titindigan muna natin. Tapos mamaya ako na ito puputulan. Putulan mo na kagad. Mamaya na. Kaya mo maghintay si customer. Mainipin eh. Tapos isa pang sabi ni customer, wag ko daw munang grasahan. Raulo yun eh. Bakit naman daw? Kasi yung mga pyesa daw na talagang ikakabit, hindi pa dumadating. Para hindi daw malibag pag kinalas niya at inilagay. Ganun pala yun. Oo. Kaya pala libagin dahil sa grasa. Oo, pag nasobrahan ng dami. Kaya sabi niya lang talaga, basta maiuwi ko yan pa uwi, pwede na. Nakakatuwang nakakainis tong customer na to eh. Tsaka kung mapapansin nyo, hindi pa kami ganun kaano dito. At tapos mag-set up. Pinagbigyan lang talaga natin si customer na mabuo yung bike niya. Makulit kasi talaga tong si customer eh. Di na naman daw siya makakatulog. Anong frame size nito? Frame size nito is Duke Raker Relish na size small. Mga pang anong height ba yung recommended niya? Nakalimutan ko na sa yung Duke Relish eh. Pero yung geo chart and sizing chart is lalagay na lang natin sa screen down below. Yung height nung may-ari niyan, ano ba height nung may-ari? 5 foot to yung may-ari nito. Pag medyo maganda ang tulog, proper posture, 5 foot 2.5. Pero bihira yun. Tingin mo ba? Sakto ba sa kanya yung Ay, perfectong size na to sa kanya. Sakto ba? Oo, kasi aggressive yun eh. Nakikipagbuno yun eh, si customer eh. Nagpaparampa sa mga humps yun eh. Oo, nagwi-whip yun sa mga humps. Si Raulo yun. Kaya masiraan lagi ng frame and wheelset eh. Ito, Raulo din yun. Tingnan mo naman oh. Ang binigay niyang BB, pang mountain. Pero pang pwede MTB. naman yan. Pwede yung thread niya. Kaso, itong plastic, masyado tong mahaba. So, pag pinilit to, mapipipi lang. So, tatanggalin muna natin to. Pero ano bang purpose niyan, yung sleeve na yan? Para hindi pasukin ng contaminants and moisture yung pinakang crank. Kasi, madalas pag 24mm, yung cranks ay, steel. So, kung mabababara ng tubig, bad news siya. So, pwede mag-corrode. So, ito, nalagay na lang muna natin. Baliktad pa. Di ba pag mga MTB na, malaki yung parang plunge. Ito. Oh yes. Ito, BBM T500. Ito yung standard ni Shimano na 40-something na tool yung kailangan, na 16 notches. Parang sobrang tagal na ng BB na yan. Nakalimang na si customer dito, repak. Talagang gusto niya raw sulitin eh. Actually, yung dust cap nito, sa ibang na nanggaling eh. Sa ibang BB. Except sa Pro Wheel pa. Shimano din, pero Shimano na wala ng buhay. Pinesa na lang niya. Kakaiba yun eh. Yung crankset, anong crankset yan? Kakaiba yan? Astig tong crankset ito, Fovno Thunder na. Ito, yung sa mga nagtatanong, 165mm na cranks. So, dahil cute size si customer, mas prefer niya yung shorter cranks dito sa gravel niya. Bakit ba nag-shorter crank pa? Mostly, siya eh. Pwede mo sabihin preference, pero most benefit is sa bike fit. Pag tama ang length ng cranks mo, hindi ka persadong pumidal. Both yung downward motion mo and yung
backward motion nung ano mo. So, kung madalas kayong sinasaktan, pag masyadong mataas or pag gusto nyong taasan, sinasaktan kayo ng hamstrings or sinasaktan kayo yung itong sa tuhod, dito, yung likod ng tuhod. So, tapos, pag naman binabaan nyo, sinasaktan kayo ng mismong tuhod or mismong quads lang, most likely, crank issue siya, hindi siya sit-post height related. So, may malaking chance din yun na ganun. Tsaka, meron ng bagong international, hindi naman international standard, pero bike fitting standard na sinusunod pagdating sa length ng crank. So, lalagay din natin yun dito sa, huwag na ilagay. Huwag na muna. 24mm ba spindle niya? Oh yes, 24mm. Tapos ito, wala siyang dinalang spacer para dito sa BB. Kasi dito sa Fovno, kailangan ng 1mm to 1.5mm na spacer. So, lalagyan ko na lang ng spindle spacer mismo. So, dyan lang natin siya ilalagay. Parang yung ginawa ko dati sa ano? Yung sa Yung sa akin naman kasi, MTB crank. Oo. Nung nga pala na. Ito, road talaga to? Road cranks talaga to. So, hindi mo siya mare-retrofit sa MTB. Kaya sakto na din dito sa frame na to. Ma-fit mo man siya sa MTB, either, may problema dito. Magkakaproblema ka sa chainring, pwede tumama or dito. So, ito, sa Juke Raker. Tama na. Yung kasarapan lang siya. Clearance. Clearance check. Around 1.8 to 2 mm, pero okay lang yan kasi matigas tong crank. Basta hindi tumatama. Basta hindi tumatama. Yung chainring, ang laki ng clearance ng chainring sa chainstay. Kaya nga eh. Ano? Ito, parang pwede ka pang mag-52. Ano ba laki ng chainring nito? 50-34 yung chainring. 50-34 na yan. Oo. Raulo yung may-ari. Gusto hard gearing eh. Laki pa ng clearance. Di ba maselan pag-higpit? Hindi naman. Pag bobo ka mag-higpit. Basta sa ganito, lagi mo lang i-check before and after mag-ride. Ito, di ba tatama dito? Malapit na eh. Pero to nung track? Ano yun? Daplis ng konti. Gabuhok lang Pero pag ginadjust naman natin tong tinan natin. Oo nga, lumalaki pa yun. So yan, medyo lumaki siya. Okay na yan. Mukhang pantay na siya magkabilaan. Tsaka di naman kasi hindi naman yan malalagyan ng pressure na ganun. So, di basta-basta tatama. Tsaka problema na yan ni customer, kasi ito gusto niyang gamitin na cranks eh. Ayun pala yung maganda dito sa tawag dito. Ano ba tawag dito sa may ganyan style ng preload? Ano nga ba? Pero basta sa style to ng SRAM eh. SRAM crank. Nakalimutan ko yung proper na name niya. Tapos yung sa ganito, once na feel mo lang na snag na siya, yan yung ganyan. Okay na yan. Hindi kailangan na talagang sobrang higpit na sobrang Tapos, ito yung madalas nasisira dito sa Fovno. Kasi plastic lang siya. Pero, may nabibiling aluminum. Hindi ko actually sure eh. Nakikita ko lang pang dab. Ewan ko kung pwede yung dito. Pero dito kasi, ang pagsisikip nito, once na magsarado na yung gap, okay na yun. Literal, wala pang 2 Newton meters yun eh. Yun lang. Pag dupikit na siya, okay na yun. Yun ang para hindi masira. Sige nga, spin check nga. So, mapahiya ka dyan. Yeah. Bagong repack ang ikot niyan. Smooth naman. Wala siyang resistance masyado. Wala siyang yung garalgal. So, pwede pa yan kay customer. Kuripot yun eh. Kasi ito, kakabit natin na RD is Claris na. Ano yung pedal? Parang kakaiba yung pedal ni customer. M505 ata to, kung tama ba pagkakaano ko. Mga bomb-proof. Isa ba sa mga bomb-proof? Isa sa mga magsasawa ka bago masira. Yung nakakabit. Yung attachment lang ng Shimano para yung kabilang side. Yan. Pamplat. Kasi ginagamit niya din to pamalengke, pang grocery. Tamad pa naman ako gamitin yung gravel bike ko kasi clits pa eh. Kaya nga eh. Pero yung sa mga may gusto, pwede kayong bumili niyan. Para at least, pwede nyong magamit ng nakachinelas or nakasapatos na normal. Yung RD, anong RD? Claris to na 8-speed. Tanda ako, medium cage to. Hindi ko sure kung merong long cage yung Claris. Pero ito, medium cage lang siya. So, kaya niyang malinis na 1132 to 1134, kaya niyang i-clear no problem. Yung cassette ba na nakalagay dyan? 1132 lang to eh. Okay. Itong ingay nga. Ingay yun. Ubra ba yung RD na yan, Claris sa gravel setup? Hindi. Papalitan niya to. Kasi magiging mitsa pa ng buhay niya to pag ginamit niya to sa laro. Anong may advice mo sa customer? Magpalit na siya ng RD. Oo, magpalit siya ng may clutch as much as possible. GRX yun. Or L2. Pwede rin Sensa na meron nung may clutch. Pero ang gagawin ni customer dito, kasi kilala ko yun, baka ang gawin niya lang, lagyan ng lasti dito para hindi matalbog. Baka sa iyo lang ipapagawa yun. Yun nga eh. Kaya ako gagawa ng paraan nun. Visit tong si customer na to. Nakaisip nun eh. Kaya ang mangyayari pati, isa pa pala yun
yun nga sa FD. So yung dala niya is clamp on, clamp type na FD. Pero itong kailangan dito kay Juke is brace on. Brace on. Yun. Hindi ubra. Hindi ba ubra pag tinanggal ko yung clamp nung ano? Hindi rin. Kasi iba yung profile niya eh. Pero mas gusto ko yung gantong style kasi pwede mong tanggalin kung hindi mo talaga kailangan. Tsaka ano siya, threaded. Hindi siya yung rivets. Kasi minsan yung rivets, nauna siyang malusaw. Oo, masira. So mas okay to, mas bomb-proof. Tapos pwede mong lagyan din ng chain device na lang kung ayaw mong lagyan ng FD. So isa pa pala dito is yung routing ng cable ng FD. Routing ng FD is need nyo ng mga GRX type na yung stopper, built-in na rin siya sa pinakang FD. Kasi wala siyang nakalagay na stopper dito. Mga modern. Oo, modern style. Tsaka para mas malinis. So, sa mga gusto mag-2x, most likely, GRX. Ang alam ko. Pwede ba yung 105 ng kagaya sa akin? Yung pinalit ko. Yung mga bagong style ng FD ng Shimano na ano na natin picture dito. Yung R7. R7000, pataas, R8, R9. Tapos yung nga, GRX na kahit yung pinakamababa, kahit yung 10 speed, pwede. Pwede yung ganong FD. Alam mo nga, sa L2 pwede rin eh. May ganon din silang system na may stopper. So, built-in na siya sa FD. Hindi mo na kailangan nga nung mount. Hindi, saan dadaan yung cable? Bale, sa ilalim dadaan. Tapos, may built-in na stopper sila. Ilusot mo na lang dito sa gitna. Dyan lang din manggagaling yan. So, ito, wala muna siyang FD. Bala siya sa buhay niya. Tapos ito yung kakabit natin na chain, PYC. Tried and tested na, hindi basta-basta kinakalawang kahit sobrang neglect. Yun. Parang pakiramdam ko, parang kasalanan tong ginagawa ko kasi walang FD, tas 2x yung nakalagay na crank. yung chain length. Ano mangyayari sa chain length? Hindi ko lang sure ang ano niyan eh, pero ito kasing chain length, yung dati niyang frame. Yung dati chain stay, mahaba, maiksi. Hindi, yung dati niyang chain stay is same lang din dun sa bike niya dati. So ang mangyayari dito, as is na lang yung mangyayari dito sa sa kadena. Yun know, tinan mo, hindi pa nilinis ni customer. Nakakabwisit talaga yun. Ano mangyayari pag baliktad yung suksok dyan? Kukus-kus. Dahil best na ako na biktima nun eh. Nagagawa ko din yung paminsan-minsan kahit hanggang ngayon. Talagang pag medyo sabaw eh. Yun. Okay na ba yun? Oo, laban na to. Wala daw yung missing link. De, na-save naman natin yan. Kasi tayo din nasasaktan ng ulo pag di ko tinago ng matino. Tingnan natin kung malakas ang ating panghawak. Malambot na. Hindi, malakas lang ako. Malambot na yung missing link ni customer. Malakas lang ako. Isang beses na atang baklas kabit ng missing link. Mas madalas pa kasing magpakalikot ng bike yun kaysa mag-ride eh. Dapat one time use lang eh. Ulo lang yung missing link eh. Power lock. Nisram. Yun nga talaga ang yun talaga recommended nila. Isang beses lang dapat. Pero syempre, di natin susundin yun. Paano naman dyan sa cabling? Mukhang yung lumang cable pa yata yung gagamitin Oo nga eh. Sa preno, may dala naman siya para sa shifter. Kaso hindi pa rin naman kinumpleto. Buti, may magagamit tayo dito. Nasaan ba yun? Di pa kasi namin naaayos tong shop eh. Wala rin naman tayong stock pa naman. Housing tsaka cable Nagdala naman si customer. Kaso, sa tingin ko, bitin yung dinala ni customer eh. Masubukan ng cabling ng ng Park Tool Tagalog. ng relish na frame. Yung cable routing. Kung sakit sa ulo ba o Actually, dapat madali lang to kung housing lang muna ang padadaanin. Kaso, hindi kaya dahil nagtitipid nga si customer. Pwede nating gawin to. So, mangyayari muna kasi hindi ko matanggal tong kasi pag ginila ko to, may chance na hindi ko na mabalik. Papasok ba yan na kasama yung ferrule? Oh yes, papasok yan. Actually, di ko sure eh. Pero tanggalin nga muna natin yung ferrule. Pang housing lang tayo hindi, manipis lang. Susugal ko na. Wala kasi siyang dinalang cables ng cables ng preno eh. Baka naman lumusot lang di ka na routing tool. Hindi kasi guided siya eh. Kung housing lang talaga to, madali lang sungkitin. Bali dito ko siya padadaanin, tas ipapalusot ko lang dito. Kaso, hindi housing lang eh. Yun, lagay ko lang na ganun. Para mahihila to. So, mangyayari, iikot na lang natin tong tool. Mabilis lang to, promise. Yung setup, mas matagal pa yung setup kaysa sa gagawin nating mismong pagkuha. Actually, mas madali kung di ko muna nilagay yung gulong sa unahan eh. Pero nandyan na yan. So, kukunin natin to. I-make sure ko na nag-meet sila. Kasi minsan yung sa nabibili kong ganito, magka-kontra. Oo. Magkakaganon ba?
Oo. Yung nabili ko na personal na gamit. Pangit. Parang ewan nagkakakontrahan. Buti mo na yung nabili ko, hindi. Kaya nga eh. So ito, pagmimitin lang natin sila sa middle. Malakas naman yung magnet kaya di na kailangan as in naka-guide all the way. Actually, mukhang kailangan. Hindi ko mapagdikit. Oo nga, mukhang kailangan. Kaya yung tool, di gumagana. Tamad kasi. Hindi, tatanggalin ko na lang ulit tong gulong para di ko na mapahirapan ng sarili ko. Ito lang ang gusto ko sa sa true axle. Madali siyang, in a way, mas madali siyang itanggal kabit ng hassle-free. Unlike sa QR na dahil merong mga tabs, kailangan mong luwagan ng malaki. Tapos pag ilalagay na, sisikipan mo ulit. Tapos tsaka mo lang i-close yung cam. Maselon pa yung QR kasi dapat nakalapag sa lupa. Kaya nga, make sure na din natin. Ayun. Yun naman pala Diba? Yun. Sabi sa inyo mas matagal pa ang mas matagal pa ang prep kesa sa mismong kuha. Tapos maling wire na ipasok mo dyan. Oo nga likod nga itong nilagay ko Mali nga. Mali nga. Sabi na nga. Parang may mali. Ang haba masyado. So yun, babalik ta rin na lang natin. Buti na lang madaling gamitin tong tool kahit papaano. Ano Tupre? Risk. Tupre. Mas mura ng 50 to kaysa sa risk Base rin kasi sa tatimigan mong seller tsaka time Paano kung bitin yung haba ng housing? Kasi, yung sa Moso, hindi siya full Nagdala ako ng inline barrel adjuster para dugtong lang gagawin ko. Napakatamad. Nag-aralan mo kagabi yan. Yes. Actually, kinet up ko yung kagabi. Ayun Sabi na kasya ng may So, maganda dito, yun. Paano may lalagay yan? Hindi pala siya hati. So, ulitin ko uli. Ano may lalagay yun? Kala ko may hati. Wiset. Hatiin mo. Hindi ka mahirapan, hatiin mo. Kadadaling hilahin Yun, so yung pala dapat nakaabang na to. Bigas na perol. Kasya yan. Shifter cable, tsaka brake cables, pang likod. Madali mo lang nalagay. Oh yes. Dinaliri ko lang na ganun Kasi malaki nga yung butas niya, so madali lang siyang iskupin. Pero, yung perol, tinanggal mo kasi... Hindi nga rin Hindi rin? Hindi ko na tinanggal. Saktuhan lang din yung butas niya kahit may ferrule. Okay. Pero, yung length, abot kaya? Yung length, abot yan. Kasi hindi naman nagkakalayo Kasi may palabis naman to ng konti. Itong sa brakes. Kasi itong sa galagyan ko na lang na extension. Ito, gagamitan ko na ito. Ano ba yan? Anong cable yan? Bali to? Brake cable. Lang siya coupler. Bali 4mm to 5mm na coupler. May ganyan pala, nag-exist pala yan? Oh yes. Hindi mo na pala kailangan ng compressionless yung sa bali ito, baliktad. Sa preno ba yan? Hindi, sa shifter. Pero pwede mo rin gamitin sa preno. Bali ang mangyayari, gagamitin mo muna dito yung regular na 5mm brake housing. Tapos, kasi 5mm yung sa brake housing. Tapos 4mm na ferrule, 4mm na brake na shifter housing, pwede mo nang gamitin. Kasi hindi pwede na rekta na shifter housing lang. Dun sa sa ng preno. Kasi ang mangyayari, magko-collapse siya sa loob. Kasi stranded siya. So, mangyayari, inihigop niya yung mismong strands doon sa pinakang preno. Tutusukin niya yun. Oo. So, yung pala, hindi pala kasya to. Yung isa natin ang gagamitin. Yun, So, bago pa. Hindi dati na, pliers lang. Stanley pliers. Napuputol naman, kaso masakit talaga bago mo rin maputol. Hindi ba yung pinupukpok ng martilyo? Yung pag maputol na talaga o pagpagod na ako, pinupukpok ko na lang. So, ito. Around dito ako puputulan. Actually, i-adjust ko ng para nandito siya banda. Pangit pag masyadong malapit. Hindi ko naman nuhugutin ng tuluyan tong shifter cable. Anarap mo na rin yung bar tape. Yoko nga. Donation nga lang to ng isa nating mabuting kaibigan din Kung di niya to naibigay, di ako bibili ng bar tape nun Bahala kang nakahubad. Hubad na drop bar. Anong approach mo sa cabling? Sa yung exposed na cable sa ganyan? Pantay-pantay o basta bahala na kung ano yung inabot? Hindi. Ako sa cable, sa haba ng cable, OC ako sa part na yun. Kasi yan wala kang gagastusin para maging maayos yung haba at structure ng cabling mo. So para sa akin, mas okay nang anuhin mo. Ayusin na.
ayusin na. Lalo na kung ganito, magpapa-rebuild ka kasi bibili ka rin naman ng bagong cables and housing. So mas maganda, pantayin na. Silid na ako dyan. Hanggat kaya, organize Dapat pareho ng haba. Tsaka actually, madami sa akin nagpapagawa. Yan lang ang pinapagawa nila, ginagastusan nila para lang luminis ang cable. Kung simulat sa poll, yun na ang ginawang setup sana ng naggawa. Hindi na sana problema. Ito lang ang gagawin nating tama sa bike ng customer na to. Yung maayusin lang natin yung cabling. Pero the rest, mali. Pero pag nagpalit pa ng stem yun. Mukhang malabo nang magpalit siya ng mas mahaba Siguro, mas negative. Pwede pa siyang magpalit. Kilala ko kasi yun Aeroboy yun. Pero yung mas mahaba, malabo. Malabo siyang mas mahaba. Kasi na to dati niyang bike is 50. Pero ito is 52 yung effective top tube niya. 53 nga actually. Oo nga pala. Yung haba nga pala ng bolt dito. Kasi depende sa taba nung Kaya pag bumili kayo ng bagong caliper na ganito, may mga kasama. Yun, sakto lang. May iba't ibang klaseng kasamang bolt para di mo na kailangan magtabas o gumamit ng washer. Yun sakto lang. Actually, medyo maikli pero laban na yan. Mabubuhay na si customer pag uwi. Yun. So, inuna ko yan para ma-finalize na natin tong haba ng preno. So, kukuha na muna ako zip. Mas prefer ko talaga zip tie Tayo mong gamitin yung C-clip. Tatanggal din kaagad sa akin. Mabilis kasi siya matanggal talaga Hindi ko siya type. Preference ba? Sa mga nagtatanong ng mga magagandang pwede rin tong Firino. Kaso, parang mas may tiwala pa rin ako sa full mechanical na nakaset up ng matino kesa sa ganyan na may reservoir na kasi konti lang yung oil niya mabilis siyang kumulo. So kung medyo on the heavy side kayo or sobrang haba ng descents, medyo ingat lang or cautious lang sa paggamit. Pero sa Jowentech nyo, wala kayong kaba nun pag ginagamit nyo. Sabagay, Jowentech na yun Ako kasi meron pa rin akong konti dito. Di rin naman ako yung harabas. Pero okay naman ang initial bite sa akin nito. Talaga lang, wala. Halos lahat na kasi ng MTB ko, quad piston Kaya hanapin mo kasi. Lahat masubukan din. Hindi sa arte Talagang pag nakatikim ka kasi ng prenong maganda talaga, ang hirap nang bumalik. Tingin mo ba, nagme-make sense sa gravel bike yung quad piston na caliper? Meron naman. Kasi pagdating pa rin sa preno kasi, yun nga, preference. Madami akong nakakilala na maliliit silang tao pero lalaki ng preno nila. Pero hindi yung power yung habol nila. Ang habol nila, kaya nilang mas tumigil or di nila kailangan ng ganong kalaking energy para tumigil. So, less fatigue. Yung ganun siya. Kasi meron pa kasi Jowentech 6 piston. Na-review ni Trace Velo. Mechanical hydro. Tsaka technically sa ganun, mas okay yun sa mga hydraulic na cable actuated kasi mas malaki yung physically mas malaki yung caliper. Yung contact point mas malaki, yung caliper mas malaki, so mas madaming oil na mailalagay, less likely na mag-overheat. Kasi may din yan may kinalaman din yung size ng mismong caliper para hindi siya ganong mag-overheat. Napaka out of place nung blue. Pangit. Wala pang pambili yung kumag na yun Baduy, blue. Alam mo, de-anodize. Saan Kaso di yun mahilig sa ganun. Baduy, blue. So, talagang pag nakita nyo sa personal yung may-ari nito, baduy talaga yun. Lahat ng kulay gawin mo, lagay mo dyan. Makulay build. Ay, maiksi yung cable. Oo nga. You know. Maiksi ba? Maiksi. Sorry, customer. Huwag ka muna Pagpreno sa unahan. Hindi, alam ko na. Buti, mahaba yung pinakang outer. So, gagawin ko na lang sorry. Sa ngayon, di ko masabi kung ikaw ay para sa akin. Nais kang ipagdamotan namin sa marami. Ba't ganyan? Ba't meron barrel adjuster dyan sa preno? If it works, it works. Sa ngayon, di ko masabi kung ikaw ay para sa akin. Sino ka ba kumanta? Hindi ko alam. Na-LSS tuloy ako Kailangan mo daw tapusin yung kantangin para matanggal sa pag-LSS. Kaso chorus lang ang alam ko Ganun daw yung paliwanag. Sakit sa mata ng blue. Kahit nga na nasa moso to Magpalit ka pa ng hubs. So, silaban. Violet. Kukumpletuhin lahat ng color ng anodization. Tangke. Actually, halos tapos na. Pwede nang iuwi. I-route na lang natin tong saddleless. Bahala siyang saktan ng hita pagtayo. Need i-consider yung haba nitong inline barrel adjuster. So, ang gagawin natin is ganyan.
Dapat nga, mas pinutulang ko pa eh. Mga papantayin natin kasi meron ding dinadagdag na konting haba yung ferrules. Parang around 1 mm ata. Tapos hanggang dito yon. So, ang putol natin ay dito. Yeah. Ano mangyayari pag di gumamit ng ferrule? Pwede mag-degrade yung quality ng shifting or ng braking kasi walang solid na tumatama sa kanya pumipiit. Kasi pag ito, panay, pa-close up na. Panay strand siya eh. So, ang mangyayari, meron pa dapat siyang nilalapatan. Ang nangyayari, nag-shift lang siya sa loob. Tsaka hindi siya yung flash na flash pag walang ferrule. Ilang bike na napagsalinan itong kable na to. Well, Z. Alam ko nga, yung binigay pa sa akin na ito na housing, lumubog to sa baha eh. Pakatalino talaga nung kong yun, ng customer kong yun. Ayun, saktuhan nga lang. Di mo may iipit. Hindi. Ayun o. Sakto lang. Dulo-dulo lang. Just the tip. Hindi, malalagyan pa nga ng Lalagyan pa ng ng cable end. Yun o. Uy! Hindi, kailangan pa rin i-adjust ng konti. Ingay. Pero ang galing, walang walang kapiit-piit free wheel na ito eh. Pag ginagamit na ng actual. Pinapagamit niya kasi sa akin dati ito eh. Ayun, okay na. Actually, ito gusto ko sa 8-speed and 9-speed na Ang dali niya actually i-index or ito minsan kaysa sa mga 11 and 12 speed. Hindi ka nakaselan. Oo, hindi siya maselan. Pwede mo namang i-barrel adjuster na lang. Ayan, mo kasi. Para saan pa yung barrel adjuster mo sa preno. Ay. Nabibisit ako kasi gumana siya. Hindi ako nabibisit kasi ewan ko, nabibisit ako. Kopyahin niya ng full components. Barrel adjuster mo lang yung preno. Mas mapapa-engine mo yung cable pull, Hydrophil ba lever mo? Hindi. Pero magano siyang pindutin. Pero medyo mushy. Yan talaga pangit pag pag hindi ang cables, hindi compressionless. Wala mo mabilan ng compressionless na Oo, hirap maghanap. Mahaba. Kailangan mong dugain lang din. Buti nga sa inyo, saktong-sakto lang. Hindi. Kailangan pang extensionan. Bitin yun. Ginamit ko lang doon. Ang ginamit ko lang yung yung kinakabit dun sa part ng lever. STI. Oo. Tapos, shifter cable na ginamit ko. Sa likod. Dinugaan nyo na lang din. Hindi abot eh. Narinig yung kiss-kiss kasi walang FD. So, gusto ko sana, mahirapan si customer, ilalagay ko sana sa 50 kaso walang way para ma-retain. Pwede naman. Pero sana lang hindi mag-chain lock. Sabihin mo, huwag nang magparampa sa humps sa gutter. Hindi yun eh. Hindi nakakatiis yun eh. Pag nakakita yun ng humps o kaya konting gusto, pinapatalon. Pakabwisit niya eh. Mag-whip sa humps. Yun. Actually, tapos na siya eh. Seat post na lang tsaka ito eh. Puputulan tapos lalagyan ng Putulan mo na. Putulan natin. Sige. Itatakbo ba ng customer yan na expose yung steerer? Oo, kung galit ako. Mamaya madibdiban yun eh. Deserve naman niya kung baka sakali. Spacer. Lalagay mo yung likot spacer. Niya eh. Dalawang maliit lang. Sa ilalim? Oo. Sa ilalim, sa ibabaw? Ay, hindi. Sa ibabaw. Islam all the way yun eh. Liit tignan. Tapos ito, bibilutin na lang. Nilusot mo na. Tapos isip time mo dito. Ba't dalawa butas dyan? Oo nga, palabis. Tawag dito? Dropper? Ewan lang. Baka pwede yung dropper na kagaya ng Apex na sa loob ng BB na mismo. Hindi, wala siyang routing eh. Pwede, lalabas lang ni dito sa ilalim, pero external pa rin. External pa rin. Ayos nga. Yun. Buo na ba yan? Yung na nga lang. Seat post. Yung obvious pa yung nakalimutan eh. Sa'yo ko masay. Yung lagare, sariwa eh. Kaya madaling makakaputol yan. Parang mataas pa rin eh. Tatanggalin talaga? Tatanggalin lang stem. Magpe-press ka pa pala ng Pupupukin lang naman yun. Yung kaya mo ba na walang star nut setter? Meron tayo dito. Hindi yung kakamayin mo lang ng... Kaya naman. 60% chance. mo. Alam ko na.
Bakit palagari tayo dito? Hindi pa kasi dumadating yung pipe cutter. Pero, mas maganda kasi ang cut ng palagari kaysa pa pipe cutter. Oo, hindi mo na yung shampering sa tabi, hindi mo na kailangan kikilin. Paglagari, madalas, linis na lang ng konti, tapos, ayun, laban na. Pati bumubo ka kasi yun pag pa pipe cutter. Kaya pinsan, pag pipe cutter, lalo na yung mga mahihinang klase, pag ilalagay mo na yung stem, ang sikip. Kaya medyo, pa tayo doon. Kung as in high quality gagamitin, konti lang yung niya, yung chamfering. Pero pag yung mahihinang klase, malaki yung chamfering. Palitan mo na yung stem. Hindi, ang pogi kasing tingnan talaga. Ang ganda ng hugis. Pag neutral. Hindi, kung naging 10 degrees nga man lang mas okay sana. Parang rin pala, zip eh. Kaya nga. Kaya bang pogi tingnan. Kunin natin ang ating keychain. So, ang gustong haba ni customer is meron pang at least 55 na expose. Tama nga ba? At pinutulang ko muna. Ano nangyari? Tatanggalin ko na sana. Dahil maikli nga yung cable. Hindi na mahugot. Magdalawang putol ka. Gagawin ko na lang ay... Dalawang putol. Dito ko lang ilalagay yung guide. Tas putol. Tapos pag ilalagay ko naman sa kabila. Pinipressure kasi ako ni customer eh. 5-minute job. It's only a 5-minute job. 53. Kaya sa una talaga ginagawa yung putol ng steerer eh. No? Oo. Talaga lang itong si customer sumunang makita ang itsura ng kanyang Natabad ako kasi tatanggalin natin yung routing ng pag tatanggalin yung stem. Tsaka wala pa tayong gato. Di pa nga pala dumadating. Wala din pagkaklampan to. Yun. Measure twice, cut once. Measure once, cut twice. Cut twice. Yeah, ang ating Park Tool Tagalog. Ayun, mga ilang gamitan ba yung lagaring bakal na yun? Hindi ko lang sure, pero matetesting natin dito. Diba? Yan. Pangbakal talaga to, kaya mabilis makakayod eh. Ito, di naman nasing kailangan kayudin. Basta tanggal lang yung sharp edges, okay. Dahil naputulan na natin, pwede nang tanggalin muna itong stem. Maiksi pa rin. Maiksi pa rin cable. Yan. Pepper suede naman siya. Tapos, lalagyan na natin ng star nut na provided din dun sa frame set. Simulan muna natin ng rubber mallet. Pero ang ending lagi nito, lagaring, martil yung bakal din. Di ba walang kwenta yung rubber mallet? Sisimulan ko lang muna. Para dun sa kahit 2-3 pukpok na lang. Talbog lang. Yun. Nag-meet na yung pangalawa. Hindi ba masisira yung port sa ginagawa mong pagpuk? Hindi naman. May chance lang na masira. Like halimbawa, hindi ito nakakabit sa frame. Tapos, hindi nakakabit yung gulong. Oo. Nakalagay ito sa lang. Either kahoy lang talaga or semento. So, syempre, pag pinukpok mo na ganun, dito mapupunta lahat. Unlike kung nakakabit yung gulong tas yung axle. Sa gulong. Sure na Kasi pag niraride mo naman, natatagtag talaga yan. Okay. Ang problema lang sa ganito is, pag nakakabit yung gulong, yun, matalbog. So, medyo hawak mo na mabuti para tumalbog man. Hindi siya magwawala. Basta yung pag ganito, wala siya sa bike, basahan na makapal. Tapos, yun, pwede nang pukpukin. Ito ang ating magkakaibang shades ng blue. Magkakaibang shades ng Park Tool. Yun. Saktuhan lang. Sakto na ba? Medyo nakalubog lang ng konti. Sure na ba diretso yun? Oh yes. Medyo mahigpit lang. Malalaman mo naman pag nilagay mo yung top cap Mayroong iba sinasagad talaga yung sa ganito. Pero ako hindi ko sinasagad. Kasi minsan nabibitin naman yung yung haba ng bolt pag sinasagad. So di ako masagad sa ganito. Pero kanya-kanyang din naman yan. Kanya-kanyang trip. Basta gagana. Wala namang problema. Nox. 750. Tapos na ba? Buo na ba? Oo, buo na. Pwede nang i-ride. Wala seatpost na dinala. Training. Obvious talaga yung customer na yun. Sa lahat ng kakalimutan, yung obvious pa. Wala ba sa taas? Meron ata. Yung bakal frame kaya. Oo, kaso masyadong mahaba. Pero check ko din. Tingnan mo, sa sobrang bago, hindi lumulusot. Kahit nandito na sa na unat, hindi man lang pumapasok kahit dun sa 1. Ganun pa ka walang tanas yung kadena. Hindi, joke lang. Baliktad ako ng gamit. So ito yung pinaka-normal, 0.0. Higpitan natin kung saan titigil. Hindi man lang umabot ng 0.25 ito. 0.25 na siya Pag hindi mo nang mahugot? Oo. Baliktad naman siya ng Oo.
Mali pala ako ng gamit. So, bagong-bago pa itong chain. Galing nga nito kasi makikita mo yung exact wear. Handheld na lang. Mukhang pedals. Cute nga Pero lang to, handheld na torque wrench. Wala pa tayong pambili ng park tool na na E-type na torque wrench. Ang mahal nun. So dito, makikita mo naman dito yung Newton meters kung saan siya tatapat. Kaso gradual yan. So dapat, mukhang pedal ba? Yan, dapat parehas na pantay. Sa torque wrench, ang ginagawa ko, sure ko muna na lapat parehas. Pag lapat na parehas, tsaka ako i-torque. So, 6 Newton gagawin ko. Ito, hindi pa tumatapat ng 6. Yan. So, ang gagawin ko, dito na ako sa kabila. Mga 3 muna, Newton meters ginagawa ko. Ito, umaabot na siya ng 6. Pero, pag hinigpitan ko ulit ito, pinaabot ko sa 6, mag-iiba uli yung value dito. So, dapat paulit-ulit mong igaganon hanggang makuha mo yung consistent na tumatapat na siya sa torque na gusto mo. Yun, salita mo lang sa salitan. Ito, hindi pa. Umaabot ng 6. Dito ulit. Dito, ayun Diba? Hindi uli siya umaano. So, dapat sasalitan mo lang sa salitan hanggang consistent na siya. Tumitigil na siya ng mga 5 siguro, dito tayo sa kabila. Ayun, mga nasa 5 Newton meters na siya, di na siya gumagalaw. Tapos dito, dapat nasa ganun din. Ayun, 5 na rin, di na siya gumagalaw. So, pag ganun, pantay na siya. So, pantay na pareha, 6 Newton meters. Hindi siya yung click type. Oo. Pero kahit sa click type, ganun ginagawan ko. Kasi pag nasikipan mo na to, may iba ulit torque nito So, sinasalitan kong ganun hanggang consistent na siya na nag-click-click. Test ride na ba natin? Napakagaling. Low touch, initing ko to para umi-straight. Yan. Peke yung dashpan, nakakangat. Ang pakinabang. Nakakainis Ngayon. Nag-chat na si customer, papunta na daw siya. Tapos paano ko kaya sasabihin sa kanya, nakalimutan niya yung seat post niya. Mo siya. Bahala na siya. Nasaan na ba yun? Ayun na pala. Ayun na pala Uy! Sir! Tapos na pala. Sir, okay na. Kaso, wala seat post Naku, nakalimutan ko nga. Kung ano pa yung pinaka-obvious, yung pa yung nakalimutan Ano ba naman yan? Pogi pa naman Yun Yo. Nasunod ba lahat ng gusto ko? Ayoko nung sabi ko kanina, ayokong grasahan niya. Gusto ko yung makakauwi lang. Ayokong perfectin. Kasi kakalikutin ko din to pag uwi. Ayun, mukha namang nasunod Nasaan na yun? Sir, bagay yan Nilagyan namin ng barrel adjuster yung preno niya. Uy! Dinagtungan nyo. Ayos Uy, ayos. Nandito pa yung gearbox. Tama. Hindi namin nilinis, sir Request nyo kasi. Ayoko nang malinis na bike. Dito sa shop, sir nililinis namin yan Nililinis nyo ba? Naku, hindi ko nadadalhin dito uli kung ganun. Thank you kasi sinunod nyo yung gusto ko. Kasi ganito talaga. Gusto ko, uwi ako nang may problema. Pa-feedback na lang, sir, sa serbisyo ng Minox Cyclery, very nice. Kasi madaling kausap yung kahit makulit ako, sari-sari sinasabi ko, sinusunod naman nila. Kasi na-explain din sa akin kung anong mangyayari. Talaga lang matigas sa mukha ko. Thank you very much, Minox. Salamat, sir. Picture na lang tayo, sir, dito sa logo namin, Kasama yung bike nyo. Itong bike nyo, nagagawin na natin dyan sa... Bato na to. Tapon na to. Jim, ang ganda nung bike stand, Salong-salo nga, Mas maganda ba yan kaysa dito sa bike stand na luma ko? 26 sir ata ito Kasi nga natin Hindi naman magkakasya Magkaiba pa ba yung dalawang yan? Oo, magkaiba pa kasi itong mas matangkad to. Di ba? Oo nga, Tapos, kasya mas malaking gulong. Swak na swak. Yun. Maganda dito, kahit mga weird yung shape ng frame, madali niya naaabot. Hindi tatama crank. Oo nga. Minsan, tagilid kasi yung Oo, lalo na sa pulsos. Madalas, alanganin yung sa ganyan Very high quality Kinis pa. Tsaka maganda pag consistent. Yun. So, ito, available to dito sa atin sa Minox Cyclery. So, sa lahat po ng gusto mag-avail ng magandang quality na bike stand. Na bike stand, less hassle, tapos consistent na maganda. Yun, bili na po kayo dito. Ano bang purpose niyang bike stand? Pwede siyang bike repair stand, pwedeng panglinis ng bike, tapos pwedeng pang asing stand lang siya na yan. Pang store ng bike. Pang store ng bike. So magaan lang siya, tapos very maneuverable. Madaling ilipat-lipat. Tsaka pwede mo nang ibaon sa rides or sa kung saan man kayo pupunta para kung kailanganin mo man, at least nandyan. Nasa na ba si sir? Sir, picture kayo dito sa namin, logo namin. Sige, tara. Popost mo namin sa page namin kasi kailangan namin ipakita Kayo yung pinakaunang customer namin na binuuan ng bike dito Kaya kailangan po namin ipakita Thank you. Sinunod nyo lahat ng gusto ko. Baka yung lagutok, hindi din nawala. But mas gusto ko yun. Okay, sir. 1, 2, 3. Ay, sir, usog nga kayo. Nakarangan nyo yung logo namin. 1, 2, 3.